So welcome guys sa ating live market update. So date yun ay August 26, no? Tingnan natin yung market sa gold, sa Nasdaq, sa Bitcoin, USD. So right now sa gold, tingnan natin sa higher time frame, no? So last week, alam natin nagkaroon ng bullish spike, no, nung Friday. Nakita natin dito, nag-bullish spike. Then yung market update natin nung linggo, before mag-market open is anticipate natin mag pullback lower muna before maghanap ng buy position. Nangyari yung pullback lower dito, nakapag-buy tayo dito, no? Nag-bullish move siya after mag-pullback. Then kaninang umaga, nag-drop rin ang gold. Then nag-bullish spike, no? Dahil yun sa news, no? So right now, nag-range na lang yung price, yung market sa key level na to, no? So nasa water time frame tayo, nakita natin yung range. Ito yung range, no? Yung high and low. Nagba-bounce lang yung price sa range na ito. So if ranging guys, ibig sabihin wala masyadong fundamental driver, no? Wala masyadong catalyst sa market na tataas o bababa, no? So if titingnan natin sa lower time frame, may mga signal tayo dyan. So kita natin kung paano ba gamitin yung trading system natin, no? So may mga buy signal tayo dito. Yung mga signal na yan is non-repaint. Ibig sabihin, if lumabas yung signal dyan na siya lalabas, lalabas lang ang signal if best entry for buy or sell. So example dito, lalabas lang buy signal during sa swing low, no? And pwede natin gamitin yan as entry confirmation kaya tumaas ang gold. Then pwede rin natin gamitin yung mga key levels and market bias natin gamit yung trading system. So example dito, yung key levels na nakikita natin dito, itong line na to, key level yan, no? Sa 3378, 3377. So pwede natin ito gamitin, no? As bias. So gawin natin kulay red para mas makita nyo. So kulay maganda. Orange na lang. Ayan. May key level tayo dyan, no? So paano ba gamitin yung key level? If price ay below sa key level, no? If nandito yung price, mas maganda maghanap ng buy position. Dahil price below key level, bullish bias tayo. So ayun yung main concept ng trading system natin. Then if yung price ay above key level o rejecting key level, no? Example dito, may rejection sa taas, rejecting. So pwede yan natin gamitin yan as sell position dahil price is above key level or rejection sa key level. So pwede natin gamitin yan na for sell setup. So wait lang. So nakuha ba yung concept natin sa trading system? So ulitin natin, pwede natin gamitin yung key levels as market bias. Price above key level while bearish bias. Price below key level while bullish bias. So okay lang ba mag-hold ng entry? Example, may signal pero mataas pa ang retest niya sa entry. So what do you mean na mataas pa ang retest niya? So need mo i-rephrase yung question mo dahil hindi ko naiintindihan. Then pwede rin natin gamitin yung hard time frame candle dito sa right side, no? So kahit nasa 5 minutes time frame tayo, nakikita natin yung formation ng candle sa higher time frame. So itong dalawa, ito yung 15 minutes time frame and ito naman yung 1 hour time frame. So confluence yan sa trading natin, no? Yung candle formation, no? Price action, kung paano basahin yung momentum ng mga candle.
So question mo, Luel? So makita natin dito sa 5 minutes time frame, no, wala masyadong movement sa gold market, no. Nagre-range lang siya dito. So maghanap ka ng buy, maganda maghanap ng buy sa baba, below key level, no. And if naghanap ka ng sell, maganda maghanap ng sell sa taas. So ganyan kung paano i-trade yung ranging market. So example, may buy, may signal na pero buwaba pa siya ng medyo mataas, coach. Yes, yung signal kasi hindi yan 100% accurate na if meron buy signal is tataas na agad siya. So kailangan mo i-combine yan sa price action, market structure, na kung malakas ba yung bearish momentum or yung bullish momentum, no? So kung titingnan natin dito, example, may buy signal dito sa candle closure, hindi siya tumaas, waksak siya. So kailangan mo rin i-timing kung saan maganda mag-entry based rin sa bearish momentum and sentiment ng market, no? So dito maganda mag-enter ng buy and dito sa candle closure, no? Dahil dito nagkaroon ng rejection, nagkaroon ng bullish candle, no? Sign na possible humihina na ang mga seller kaya pumasok yung mga buyers. So kaya dapat marunong tayong magbasa ng price action, no? So dito yung best entry sa buy signal na dalawa. Lalo na dito sa candle na to, kung nag-close ng bullish candle sa signal, buy signal na to, and makita natin tumaas siya ng almost natin 90 pips, no? So kailangan mo i-timing kung saan yung best entry. So example naman dito sa 1 hour time frame. So take note guys, if mas mataas yung time frame, ibig sabihin mas solid yung price action. If mas solid yung price action, mas mataas yung accuracy ng signal. Kasi if nasa lower time frame tayo, choppy yung market, madaming false signal yun. Kaya kailangan mo identify. Example dito, sell signal, laki natin nag-drop. Buy signal, no? And next candle, tumaas. Sell signal dito after nag-close, buwaksak, no? So, yun yung example ng signal sa time frame na mataas yung accuracy. Sa Bitcoin naman, makita natin dito, after mag-bullish move, no? Sell signal, bumaksak. Ito naman, buy signal, pero malakas yung bearish momentum, no? Then, continue yung bearish move, no? So, dapat, tingnan natin kung ano yung market sentiment. Dito, yung sentiment dito is bearish sa crypto or sa Bitcoin, no? Kaya, buwaksak, no? So, kailangan natin combine yung fundamental sentiment ng market, price action, market structure. Hindi lang basta na blindly following signals, no? Kahit na mataas yung win rate natin sa alert signal, dapat tingnan natin. So makita natin dito almost sa 67% win rate. So base lang yan solely sa signals, ha. So alam ko nasa 50 to 60% win rate ng system natin. So paano pa kaya kung i-combine natin yung experience natin sa market, price action, sa fundamentals, market sentiment, mas tataas pa yung accuracy ng trading natin gamit yung trading system. Also, kapag nag-trade tayo, hindi nyo kailangan maghintay ng signal, no, kung saan yung buy and sell signal. Pwede ka mag-trade solely based lang sa price action, based sa sentiment, based sa fundamentals, based sa key level, or based sa market bias. So, ang dami nating confirmation dito, no. Unang-una, so pwede natin gamitin yung market bias. Ito yung lower time frame and higher time frame market bias, no. So if yung lower time frame at higher time frame bias
ay bullish, no, mas maganda mag-enter ng buy. Nakita natin dito sa gold, tumaas na yung 15 minutes time frame, no, tumaas na siya dito. So, ay yung unang market buy, yung confirmation natin. Pangalawa naman, pwede natin gamitin yung key levels, no. Kung nasaan yung key level, pwede natin gamitin yan as. So, example dito, price is below key level, pwede natin gawing bullish bias. Pangatlo naman yung mga buy and sell signal, no. Pang-apat, price action. Lima, fundamentals. So, ayun mga daming confirmation, no, na pwede tayo mag-trade based sa mga concept na yan, no. So, question guys. Yes, lalabas ang signal after mag-close ang signal. Non-repaint siya. So, if lumabas yung signal, doon lang siya lalabas. Hindi siya katulad ng ibang indicator or repainting indicator na nagbabago ng position, no. Kadalasan maraming ganyan sa market eh. So, hindi siya katulad ng RSI, stochastic, kung ano mang indicator gamit nyo na repainting. Example dito. If nag-close yung candle dito, lagyan natin ng replay. Masyado kasi mabilis yung galaw eh. Babagal natin. So, ayan. So, nakita nyo? Nag-close yung candle, lumabas yung buy signal, then nakita natin tumaas na siya. So, ganun kung paano gumagana yung buy and sell signal natin. So, ayun sa gold, ano ba yung expectation natin for this week, no? So, ako, bias sa gold long term sa higher time frame. Bullish bias pa rin tayo as long as mang-hold above dito sa 3352 or 3350 key level, no? Itong key level na yan sa higher time frame. As long as hindi nagbe-break below yan, bullish bias tayo. So, ayun yung bias natin sa gold. So, ipag-break below naman yan, doon naman tayo maging bearish bias. Possible, i-retest yung 3320 dito sa baba. Lang. So, saan tayo? So, ayun yung bias natin sa gold, no, for this week. So, titingnan natin dito yung 3352 key level, no. Bullish bias tayo as long as mag-hold above dito sa level na yan. So, sa Bitcoin naman, alam natin nag-bearish move to, no. So, titingnan natin yung hard time frame, guys. Malakas yung, so normal lang na magkaroon ng higher time frame pullback, no, after mag-create ng new all-time high, no. If titingnan natin sa higher time frame like monthly time frame, no, nag-create siya ng new all-time high, kaya nagko-cause ng profit taking, no. Ibig sabihin ng profit taking, dami nag-exit ng buy position, no. Mga position nila nag-exit sa taas, kaya nagko-cause ng pullback lower. Kaya normal lang yung bearish move na yan, no, sa market. So, makita natin sa trading system sa Bitcoin for time frame, may sell signal tayo dito. So, naalala ko, sinare ko to sa group natin yung sell signal, nandito pa lang. Eh, nakita natin, nag-drop na siya. May pullback buy naman dito, tumaas, sell ulit, tumaksak. Eh, nakita natin na continue pa rin yung bearish bias. So, overall, sentiment natin sa Bitcoin ay bearish, no? So, mas better maghanap ng sell position, no, dito sa key level, no, if i-retest ng market yan. So, if i-retest yan or dito,
Pwede mo rin sabayan yung buy position, no? Pull back higher, no? Sa USD naman, so, nung Friday, no? Bumaksak yung USD index. Ngayon naman naka-recover na siya. Nag-bullish move, no? So, wala tayong masyadong bias sa USD, no? So, mostly kasi nag-range lang siya dito, no? Makita natin yung ranging dito. So, mag-break above dito sa key level, bullish bias tayo. So, dyan sa 98.4. So, dito sa key level na yan. So, bullish bias tayo if mag-break above sa key level na yan. So, if hindi, mag-range lang yan sa key level. So, pareha sa range yung USD at yung gold, no? Wala masyadong direction, taas baba lang. So, hintay tayo ng fundamental driver, no? Kung tingnan natin economic calendar, so wala masyadong ganap, no? Sa Tuesday, meron tayong consumer confidence kanina. Sa Wednesday, wala masyadong key data, no? Yung key data natin sa Thursday, no? GDP, initial jobless claims. Sa Friday naman, meron tayong core PCE, no? And sa Canada, GDP and Chicago PMI. So, yun yung mga key data natin for this week. So, bullish if mag-break above siya sa key level, no? So, yung ulitin natin sa USD. So, ito, if mag-break above dito, so mas prefer ko mag-break out dito sa key level. So, maghanap ka ng buy position, wait mo mag-pull back lower. So, siguro, i-retest yung key level dito. So, ayun, if maghanap tayo ng buy position, ayun yung best entry, no? Pull back lower muna, then continue bullish move. As long as mag-hold above sa key level na yan. So, ayun lang sa market update natin for this week.